Mukhang hindi nagtatagumpay mga tol ang propaganda ng mga pro-China at pilit nilang inilalapit ang puso ng mga Pilipino sa China. Pero ayon sa isang survey, Pulse Asia mga kapatid, no, apat sa limang Pilipino gustong Amerika ang tumulong sa Pilipinas sa gitna ng tensyon mga kapatid, no. Tensyon siyempre sa West Philippine Sea, siyempre alam naman natin na patuloy na nanghihimasok diyan ng China. At kahit na patuloy ang maraming mga nagsasabing China daw ang talagang katulong natin, Amerika gumagawa lang daw ng gulo yan mga tol. Pero ito mukhang nakakatulong din ang ating reaction video no mga tol, mga vlogger pang iba at para maliwanagan ang mga Pilipino mga tol. At apat nga daw no sa limang Pilipino ang gustong Amerika ang tumulong sa Pilipinas no sa gitna ng tensyon. Actually maraming mga bansa mga tol ang tumutulong sa Pilipinas mga tol, hindi lang naman Amerika. Pero yun nga no, kung ang kapalit ng mga release ng trend na pinanghihinayangan ng mga pro-China yung pang-angkin ng China sa ating mga soberanya, wag na lang po, no, wag na lang. At kung kayo naman ang tatanungin, no, kayo ba ay mas gusto ba ninyong Amerika ang tumulong sa Pilipinas o China, mga tol? No, comment ka sa baba. So ito panonoorin natin mga kapatid mula sa Umagang Kay Ganda ba to? O unang balita, unang balita. Alright. Sa GMA to mga tol, no? So yan ang ating panonoorin. So, wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, 4 sa 5 Pilipino ang pumili sa Amerika para tumulong sa ating bansa. Batay po yan sa resulta ng Pulse Asia Survey na ginawa noong Disyembre. Tulad nga nung sinabi ko, hindi lang naman Amerika ang tumutulong sa Pilipinas no. At nangako nga yung nakaraan, Germany, di ba? Kaya nga inano rin sila Tawag dito, nagalit din sa kanila ang China mga tol dahil nga dun sa kanilang pangakong suporta mga tol. Di ba? At andiyan dyan ng Japan, Korea, Australia, Canada, ang daming mga bansa mga tol ang sumusuporta sa Pilipinas. Kasi tulad nga ng sinabi ni Secretary Gibo Teodoro, di ba? China lang ang nagsasabi na meron silang historical rights dito sa South China Sea, yung kabuuan ng South China Sea. Ayon nga sa napanood natin kahapon mga tol, Kumintang lang yung nag-imbento noong 1947 mga tol. 'Di ba? At nung naging CCP na, Chinese Communist Party, talaga pinanghawakan nila 'yon. Nagkaroon ng UNCLOS, pumirma sila pero ayaw naman nilang kilalanin, mga Messiah din, no? May unang balita si Chino Gaston. Nakasama na ng AFP sa military exercise ang Amerika, Australia at Japan. Ngayon, sila rin ang tatlong bansang nanguna sa mga napupusuan na mga Pilipinong tumulong sa bansa sa harap ng tensyon sa China sa West Philippine Sea ayon sa Pulse Asia Survey na kinomisyon ng international think tank na Stratbase Institute at ikinasa halos kasabay ng mga tensyon doon nitong Disyembre. Ngayon, nababalitaan na ng mga Pilipino yan. Nalalaman na ng mga Pilipino mga tol, unlike before, di ba? 6 na taon o higit pa, na wala tayong kaalam-alam about sa mga senaryo na nagaganap dito sa West Philippine Sea. Hindi natin alam yung damdamin ng mga PCG, ng mga Navy, ng ating AFP, di ba? Dati kasi wala naman tayo, totoo wala naman talaga tayo nababalitaan mga tol about dito sa West Philippine Sea. Kahit na kung papanoorin natin ngayon, 2012, di ba nagsisimula na magtayo ng mga isla itong China rito. Kaya nga nagkaroon ng standoff mga kapatid di ba? At yung 1999 pa pala no, kaya isinadsad yung BRP Sierra Madre. Pero sabi nga nung isang pro-China, nagkaroon na daw ng kasunduan yan na hindi magdadala ng mga building materials. Biruin mo no, sarili mong exclusive economic zone, makikipagsundo ka sa ibang bansa, 'di ba? Sarili mong exclusive economic zone. So dati hindi natin kailangan ng mga building materials kasi maayos pa yung BRP Sierra Madre noon. Pero ngayon na nabubulok na, hindi naman pwedeng pabayaan yan at para sa kaligtasan din ng mga sundalong namamahay doon, di ba? Sa 10 bansang pwedeng pagpilian sa survey na ikinasa, halos kasabay ng mga tensyon doon nitong Disyembre,
Halos 80% o 4 sa bawat 5 sinurvey ang pumili sa Amerika. Sinundan niya ng Australia at Japan. Hindi na ito ikinagulat ni Maritime Security Analyst at UP Professor J. Batungbakal. Kahit naman during the time of President Duterte, hindi naman natinag yung trend na yan. So it's not surprising. Lalo ngayong nakita natin na lalo tayong pinag-iinitan ng China. Sila raw kasi ang mga bansang nakikitang nagpapakita ng suporta at tumutulong kaugnay ng tensyon. Tama. Noong nakaraang taon, pinagtibay ng Pilipinas at Australia ang partnership na sumasakop sa military cooperation. Nakatakda namang pirmahan ng Pilipinas at Japan ngayong 2024 ang Reciprocal Access Agreement. Iba? Kaya talagang no, hindi tayo pababayaan mga tol, no? Kahit na merong isang malaking bansa o higanting bansa na talagang bulas diyan, hindi nila pwedeng ikaila yun kahit anong pagtatanggol ng mga pro-China, di ba? Narinig natin nung nakaraan si Xu Laurel, di ba? Ang China daw, ang totoong demokratikong bansa. My goodness, no? Demokratikong bansa daw ang China, mga tol. Hindi daw sila diktador. Samantalang etong nakaraan lang mga kapatid, bumati si PBBM, binati niya yung bagong halal na presidente sa Taiwan mga tol. Nagagalit yung China, no? Ipinatawag yung ambassador. Mamaya bibigyan natin ng reaction yun Ipinatawag yung ambassador ng Pilipinas mga tol at nagagalit kay PBBM. Bakit daw binati? My goodness mga tol, no? Hindi pala diktadorya yun, no? Ang isang kasunduang gagabay naman sa military cooperation at joint military exercises ng dalawang bansa. Pero kahit Canada, magkakaroon din ng defense cooperation sa Pilipinas. They support our stand with the arbitral award. Bago nito, diba? Arbitral award, yan ang isinusulong natin mga tol. Dahil nga sabi nung UNCLOS mga tol, para sa mga hindi nakakaalam, no, yung UNCLOS ang nagtalaga mga kapatid ng ating bahagi, no, dito sa kabuuan ng dagat. Kasi maraming mga bansa ang nakapalibot dito sa tinatawag nilang South China Sea, no? Kahit na ayaw ng ibang tawagin na South China Sea yan, pero South China Sea talaga ang tawag dyan. Ngayon, pinangalanan lang natin yung atin ng West Philippine Sea para syempre yan ang pagkakakilan lang ng atin yan Pero 200 nautical miles lang yon. Sabi ng UNCLOS, 12 nautical miles, yan yung tinatawag na teritoryo natin. So yun yung teritoryo natin mga tol, 12 nautical miles lang. Tapos, yung 200 nautical miles, yun yung tinatawag nating exclusive economic zone na kung saan meron tayong karapatan sa lahat ng mga likas na yaman o yamang dagat na nandiyan dyan na makakatulong sa ating ekonomiya. Kaya nga, exclusive economic zone, di ba? So yan ang sinusundan ng maraming bansa at isa ang China sa pumirma dyan sa kasunduan na yan mga tol. Kahit na nakapirma na sila doon sa UNCLOS, tila baliwala sa kanila yon at iginigiit pa rin nila yung tinatawag nilang historical rights o historical claim nila na imbento lang din naman nung kumintang mga tol, yung dating namumuno sa bansa nila 1947. Biruin mo, napakabago pa lang, di ba? 1947, kakatapos lang ng WW2, tama? World War II, mga kapatid, di ba? Kaya nung tayo'y dumulog doon sa arbitral Court of Arbitral, di ba? Doon sa Daheg, mga kapatid. Napawalang bisa yung claim nila at napanalunan nga yan ng Pilipinas, which is ayaw pa rin kilalanin ng China mga tol. At bukod sa kanila, wala nang ibang bansa ang sumusuporta doon sa imaginary claim nila. Lumabas na sa isang naunang Okta Research Survey na halos 3 sa bawat 5 respondent ang pabor sa diplomatic at military approach ng administrasyon para itaguyod ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Mas mataas ito ng 15 points kumpara sa survey na ginawa noong second quarter ng 2023 at kasunod lang ng pagbubunyag ng mga mamamahayag sa panggigipit ng China sa mga resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Nakatulong din yung mga video, mga tol, ng ating mga media na sumasama dito sa mga resupply mission, mga tol. Kasi napakatibay na ebidensya talaga niyan yung mga video footage na mula sa PCG, mula sa media, mga tol. Kasi sila yung nag-e-expose. Yan, katulad dito pinapanood natin, di ba? So kahit na anong pambabaliktad na ginagawa ng China na tayo daw ang humaharang daw, tayo daw, biruin mo yung napakaliit na bangka natin na kahoy, tayo pahaharang sa kanila, di ba?
So hindi na nila mapapasinungalingan yon mga tol. At gising na mga Pilipino about dyan. Ito ang unang balita. Chino Gaston. Yan o. So ito yung balita mga kapatid. No? Mas marami na ngayong mga Pilipino ang mas gusto ang Amerikang tumulong, no? Kaysa sa, syempre nangunguna Amerika, sila pinakamalakas kumpara mo dun sa Japan sa Australia. Pero, di ba, hindi na nila gusto ang China ngayon mga tol. At ito yung isa pang balitang sinasabi ko mga tol. Ano? PH Ambassador, no? Philippine Ambassador mga tol, ipinatawag daw ng China kaugnay ng pagbati ni PBBM sa bagong leader ng Taiwan. Nung nakaraan tinuligsa niya US kasi binati yung kinongrats yung bagong halal na presidente ng Taiwan. Ngayon pinatawag daw ng China yung ambassador ng Pilipinas doon sa China mga tol. At nagagalit no sa pagbati daw ni PBBM. Pero mo pati pagbati ng congratulations, di ba? Ano lang naman yun pagbati ng leader sa leader Kasi may marami tayo mga OFW doon sa Taiwan, di ba? Siyempre bilang pagpapahalaga rin ni PBBM doon sa mga OFW natin doon, kailangan niya pahalagahan kung sino yung leader ngayon doon. Pero hindi nangangahulugang nangingialam tayo doon sa sigalot ng Taiwan at saka ng China. Tuloy natin to, panoorin na lang natin mula sa UNTV. Ipinatawag ngayon ng pamahalaan ng China ang Philippine Ambassador na nakatalaga doon matapos na magpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Taiwan President-elect Lai Ching-te. Nais ng Chinese government na pagpaliwanagi ng Pilipinas hinggil sa naging pagbati ni PBBM sa bagong halal na presidente ng Taiwan. Biruin mo, Ayon no? kay Chinese Foreign Ministry, Gusto nilang pagpaliwanagin ng Pilipinas mga tol. Na tila baga tayo ay nasasakop nila. Imagine nyo yan, katigas ng mukha mga tol. O hindi diktador daw yan, sabi nung gano'n ni diba? Sabi nung Chu Laurel mga tol. Pero hindi na nila tayo sakop. Diba? Hindi nila tayo pag-aaral, hindi na tayo probinsya. Pinagpapaliwanag nilang Pilipinas, bakit binati ni PBBM? Ano ba naman yung mag-congrats ka lang bagong halal na presidente yun? Siyempre, pahapahalagahan natin kung sino man yung namumuno doon kasi yun din ang namumuno sa mga Pilipino at mga kababayan nating nagtatrabaho doon. Diba? My goodness. Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, labis nilang ikinadismaya at tinututulan ang ginawa ng presidente ng Pilipinas. Naniniwala ang China na paglabag ito sa political commitment ng Pilipinas sa One China policy. Noong Lunes, nag-post sa kanyang social media account si President Marcos Jr. kung saan binati nito sa kanyang pagkapanalo si Taiwan President-elect Lai Ching-te at sinasabing umaasa siya sa pagkakaroon ng close collaboration sa opisyal. Wala na, matindi na talaga sapak ng China mga tol. Diba? Iba yung paniniwala nila mga tol, iba yung paniniwala nila. Ikaw bilang isang Pilipino, no? Sa tingin mo ba tama lang yung pagbate ni PBBM dito sa bagong halal na Taiwan's president, mga kapatid? Sa tingin nyo ba tama o mali? Mali talaga yung pagbati nun? Sa tingin nyo lang comment kayo sa baba. At syempre kayo, kung kayo tatanungin, sino ang mas gusto ninyong tumulong sa Pilipinas mga tol? China, Japan, Australia o Amerika? Comment din kayo sa baba. Maraming salamat sa panonood mga tol ng ating reaction and commentary. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out!